Okay, next equation number 2. The discharge pipeline of a water system consists of a 5,500 meter of 300 meter diameter dapat yan. 300 meter diameter pipe joined by 3,660. So actually, ano may correction dito. Dapat millimeter ito, guys. Ayan. That connects to the base of a huge water reservoir. So bali, merong dalawang pipe na nakakonect sa isa't isa. Tapos itong huling pipe na binanggit niya, ito. Yan yung nakakonect dun sa reservoir. Okay? The difference in elevation between the water surface in the reservoir and the center of the 300 millimeter pipe at the end of the line is 45.7 meters. So bali ganito. Meron kang reservoir, no? Okay? Tapos meron dito naka-attach na pipe. No? So dalawa. Yung isa, mas maliit. I mean, mas malaki ito yung una. Tapos biglang lumiit. Ayan. Parang ganyan. So, ito ngayon yung ang length ay 3,660. Tapos ang diameter ay 450 mm. Tapos itong pangalawa, ang length niya 5,500. At ang diameter niya ay 300 millimeters. Okay? So yung dulo daw nito, at saka yung level ng reservoir dito, ng water ng reservoir, okay, merong distance. Ayan. So yung distance nun or yung depth nun ay 45.7 meters. Okay? So neglect the velocity head and other losses. So ito key ano to no? This is a key statement na. So neglecting the velocity head and other losses, yung other losses kasi ibig niya sabihin dito mga minor losses. Okay, so nangyayari kasi mga minor losses dito sa opening dyan, pag daan ng tubig dyan, merong minor loss dyan. Yung major loss is kapag dumaan na dito sa pipe yung tubig kasi meron na nga yung friction doon sa pipe. So medyo mas malaki yun kaya siya tinawag na major loss kasi nakadepende yun sa haba ng pipe. So kung mas mahaba yung pipe, mas mahaba rin yung length na makikipagkiskisan yung water dun sa surface ng pipe. Kaya nagkakaroon tayo ng friction loss. Okay, kaya mas malaking loss yon kasi mas mahaba itong pipe. Yung opening kasi, yung minor loss kasi, yung pagpasok lang ng tubig dyan. No? Okay, so anyway, discuss na rin natin yon. So, kunyari, ano nyo, tingnan nyo tong opening na to. No? Palakihin lang natin. So, parang ganito yung reservoir, di ba? Tapos, andito kunwari yung pipe. Ayan. So, nangyayari, pag pumapasok dito yung tubig, mayroong parang minor turbulence na yung pagpasok niya dyan. Dahil biglang na lumiit yung area, no? So diyan nangyayari yung minor loss. Okay, at ang computation lang ng head loss, no, na minor ay laging V squared over 2G lang yan. Tapos meron ka lang ditong K na constant na pwedeng sabihin natin na 0.5, 0.3, ganun. So meron lang binibigay na parang coefficient dyan. So that's how you compute minor loss. Okay? So neglect daw yon, neglect na natin yon, no? So ngayon, ang tanong, what is the velocity in the bigger pipe? What is the velocity in the smaller pipe? Okay, so tawagin na lang siguro natin yung itong bigger pipe. Ito yung bigger, no? So, L1, D1. So, hinahanap natin V1. Tsaka dito, L2, D2, tapos V2. Hinahanap din natin yan sa number 6. Okay? So, kunin lang natin yun. Tapos, pinapahanap din yung flow rate, bali yung Q. Pinapahanap. Okay? So, now, how do we analyze this? Again, you can apply, basta mga ganito, mga reservoir, mga pipe, huwag nyo kakalimutan si Bernoulli. O, kunyari, tawagin ko to na point 1, tapos itong dulo, point 2. Okay, so yung energy equation natin,
Bernoulli's energy equation ay sinasabi na yung energy sa point 1 minus head loss ay equal lang sa energy sa 2, no? So dahil again, pag in-expound natin ito, ganito siya. Ayan. Okay? And then gamitin natin ito as our datum. Ayan, diyan tayo mag-refer, no? Para sa mga para sa mga elevation head, no? So unang-una na kagad dahil open to the atmosphere, zero na to. Zero rin to. Okay? Pangalawa, ang sabi niya, neglect the velocity head. O di sundin natin yung sinabi. Neglect to. Ito talaga wala. Negligible talaga to kasi ito yung velocity dito sa reservoir eh. Kapag bumaba yung tubig dito, bababa to eh. Kaya lang, dahil nga malaking malaki yung reservoir na yan, yung pagbaba nun, hindi mo mapapansin. Parang halos wala. So that's why zero na kagad kapag reservoir, no? Tapos sinabi niya na neglect daw the velocity head kasi dapat merong velocity head dito eh. Kasi may lumalabas dyan at may dumadaloy dyan na tubig, di ba? Kaya lang sabi niya kasi neglect. O di neglect, sabi niya eh. Ayan. Tapos dahil yung datum natin nasa point 2, zero na rin to. Kaya mangyayari ngayon, yung Z1, by the way, is 45.7. Di ba? Yan yung elevation head nitong point na to galing sa datum natin. Okay, so we will have 45.7 minus head loss ay equal sa zero. So ito ngayon yung equation natin. So ngayon, anong klaseng head loss equation yung dapat natin gamitin, no? So tatlo yun, di ba? Meron tayong Darcy-Weisbach, kay Mannings, tapos yung sa C-factor, Hazen-Williams, di ba? So tatlong yun, dapat kabisado natin. Actually, sa tatlong yun, yung dalawa, kahit hindi mo kabisaduhin, basta alam mo yung formula nila, no? What I mean is Manning's equation halimbawa, yung Manning's head loss, ano lang yun, galing lang yun sa Manning's formula, tapos yung head loss is galing lang dun sa slope, no? Yung sa slope na part, di ba? Anyway, we will have a Manning's formula later, but that's what I'm trying to say na pwede mo siyang i-shift solve dun sa Manning's equation, yung head loss. Yung para naman kay Darcy Weisbach, marami siyang form. Meron yung 0.0826, blah, blah, blah. No? Pero ako, ang tinatandaan ko lang sa kanya is parang minor loss. Parang ito. Dito lang din siya derived. Wherein yung K naka-define, no? Kay Darcy. Okay? So yung K dyan ay FL over T. Okay? So, kung alam mo yon, edi masasabi natin na yung head loss from Darcy Weiss ba? Kasi ang binigay sa atin dito, friction factor eh. Ayan o. Coefficient of friction yung binigay. Pag ganyan, Darcy yung pinapagamit. Kapag yung C yung binigay, Hazen-Williams. So, again, sa tatlong yun, yung Hazen-Williams lang yung sinasabi ko na kabisaduhin nyo kasi may pagka-empirical yung formula na yun. Hindi siya, wala siyang pinanggalingan na specific na theory. No? So, nanggaling siya sa experiments. Okay, so anyway, we will have, ako, ang hindi ko na tinatandaan yung 0.0826, mga gano'n, no? So, ito na lang, FL over D squared over 2G. Yan na lang. Diyan din galing yon, no? Lahat. Okay? So, again, para lang siyang minor loss, pero ito yung K niya. Specified na yan yung K. Ang naalala ko na theory kung bakit ito yung K, um, isipin ko lang kasi daw, yung friction ay directly proportional sa diameter but inversely sa length. Okay? So, yung friction is directly proportional sa diameter. Ibig sabihin, the bigger the diameter, the greater the friction. Tapos yung length naman, no, inverse, no, ng friction. Kaya parang lumalabas. I mean not friction itself, but yung friction factor. What I'm saying is yung friction factor. Okay? So, dahil doon, parang para mag-equation ito, mag-introduce ka ng proportionality constant. Tapos yung constant na to, ito na rin yun. Ito na rin yun. No?
Kaya pag sinolve mo yung K na yun, magiging FL over D. Na-substitute mo dyan. So, ano na siya? Darcy Weisbach na siya. Okay? So, pakita ko na lang din siguro for your sake kung gusto nyo lang kasi baka hindi kayo sanay na ito yung ginagamit. So, um, ang pwede kasing gawin ay itong V na to, according to continuity equation, that is area times velocity, di ba? So, kaya pwede mo itong palitan na yung V ay Q over area squared over 2G. Okay? So, ngayon kapag in-expand mo, FL over D times Q squared over 2G tapos area squared. Tapos yung area, usually kasi pagka circle yung pipe, okay, so yung area natin ay pi over 4 diameter squared, di ba? So pwede natin ito palitan. Ganyan. Okay? Sorry, diameter squared muna. Tapos squared ulit. Ayan. Ngayon, pag sinimplify pa natin to, so FL over D times, bali ito pi na to magiging squared, so ito magiging D to the fourth. Pi squared d to the 4. Tapos itong over 4 magiging 4 squared, di ba? So magiging 16. Tapos aangat yun dito. Di ba? Tapos magka-cancel to. Magiging 8 ito. Tapos ito magko-combine dito. Okay, kaya magiging formula mo kay head loss kapag Darcy Weisbach ay 8 FL Q squared over um, pi squared GD to the fifth. Yung iba, ito kabisado eh. Okay, kaya lang, valid lang to kapag circular yung pipe. Kasi inassume mo na yung area mo ganito. Okay? And then yung iba din, sinasubstitute na yung G na 9.81 meter per second square. So pag ginawa mo yun, mako-compute mo ngayon to. Yan. Kaya magiging yung formula ng head loss ay, compute natin, 8 over pi squared times 9.81. So magiging 0.0826. Okay? Kaya lang, kapag ito kasi, ito yung hate kong kabisaduhin. Hindi ko kinakabisado yan. Bakit? Kasi valid lang siya guys kay SI. No? Kapag fit na yung mga given, hindi na yun valid kasi ginamit mo na G 9.81 meter per second squared. Okay, kaya ako hindi ko na yun kabisado eh. Ang alam ko lang dito, ito lang. Mas madali to para sa akin. Mas sustainable to. Pag sinabi kong sustainable, ibig sabihin yung maaalala mo pa rin kahit na matagal na, di ba? Ito kasi, maalala mo man kahit matagal na, pang SI lang siya. Pag nag-English na, iba na yon. I think yung English, ay kapag, syempre, ginawa mo tong 32.2, ito yung pang English, 0.025, yan. 252. FLQ squared over B to the B. Okay? Anyway, so again, as I was saying, gagamitin ko to na. So, going back to our computation, ito yung general natin na equation. So, ito, papalitan ko nito. Actually, hindi. Hold on. Ang mangyayari pala guys, yung head loss natin, dahil meron tayong dalawang pipe na magkaiba, so mabe-breakdown din sa dalawang head loss. No? Bali, hindi kasi pa pwede na equal ng head loss kapag yung pipe mo in series, di ba? This is in series eh. Pag parallel yung pipe, equal yung head loss nila. Pero dito series to eh. So dahil doon, hatiin natin. Bali, ito, meron siyang sariling head loss. Ito may sarili siyang head loss. Okay? So, i-breakdown natin ngayon. So, 45, bali, ano ko na, no, equate ko na, ha? Bali, head loss is equal to 45.7 and this head loss can be broken down into head losses 1 and 2.
So that means, bawat isa sa kanila, following Darcy-Weisbach equation, we will have F1 L1 over D1 times V1 squared over 2G plus F2 L2 over D2 times V2 squared over 2G is equal to 45.7. Okay? And ang maganda dito, so far, I think yung F equal lang naman sila. So, lagyan na natin. This is 0.02. 0.02 yung given. Tapos yung L1, 3,660 tas 450. So just be careful with the units ha. Naka-meter lahat ito. So ito 0.45. Tapos V1 squared over 2G plus 0.02. L2 is 5,500 over 0.3. Okay, tapos V2 squared over 2G equal to 45.7. So, two unknowns, no? So, we need to solve for one of them. So, bali, sa una, gusto ko makuha yung bigger pipe eh. So, kailangan ko yung V1 dito. Dito pa kailangan yung V2. So, ang gawin natin, magkuha tayo ng isa pang equation na marirelate natin itong dalawa. And anong equation yon? From continuity equation, no? So, dapat yung flow rate dito at saka yung flow rate dito ay equal. Or basically, dapat yung flow rate ng buong system ay constant. No? So yung flow rate dito, tsaka dito dapat same. So we have Q1 is equal to Q2. And what is Q? Di ba? Area times velocity. Okay? And then, ano ba yung area? Bali, pi over 4 times, ano ba yung V1? 0.45? Yung diameter 1 squared equals pi over 4.3 squared V2. So, cancel lang to. And we can solve for V2 in terms of V1. Kasi ang gusto kong unang ma-solve is V1. So we have 0.45 squared over 0.3 squared. So we have 9 over 4. So ngayon, we can replace this. Now we can replace ito pala, ng 9 over 4 V1. Tapos shift solve na natin si V1. Okay? So ngayon, syempre, type natin yan lahat sa calculator, ano? So para lang umikli, gusto kong mapansin nyo kagad na ito, parehas lang sila. So, pwede natin i-cross multiply yan. So, pwede tayo mag-multiply dito ng 2 times 9.81. Tapos magka-cancel na to. Ano pa? Parehas na sila nito. So, pwede tayo mag-divide dito ng 0.02. Para cancel na rin to. Again, para lang umikli. Kasi I do not want to type too much in the calculator. 'Di ba? So, with that, so gawin natin, ganito siya. Bali, 3,660 over 0.45 V1 squared plus 5,500 over 0.3. Tapos yung V2 ay 9 over 4 V1 squared equals 45.7 times 2 times 9.81 over 0.02. And from here, we can solve for V1. Kaya medyo lamang din guys yung yung marunong ka mag-algebra. Although hindi naman directly ginagamit to answer the question, pero it will help you minimize your computation. Okay, so that will be 0.666 meter per second. So that is the velocity on the bigger pipe. So that's letter D. Next, what is the velocity in the smaller pipe? And yung V2, which is 9 over 4 of V1. So multiply lang natin to ng 9 over 4. So 1.5. And lastly, what is the flow rate? So for the flow rate, so this is for number 5, number 6, number 7. For the flow rate, edi mamili ka lang. Pwedeng A1 V1 or pwedeng A2 V2.
So gawin ko yung A1V1 na lang kasi yun yung na-solve ko sa Excel. So ano yung area 1? Pi over 4 times 0.45 squared times V1. Nandito yung V1 ko kasi sa Excel. So 0.106 cubic meters per second. So ito ay naka-meter squared. Ito ay naka-meter per second. Kaya cubic meter per second. Okay, so for number 7, our answer is, so bali dito 1.5, dito letter.